Mabuhay mga kananay, panibagong araw, panibagong vlog. For today's video nga pala ay gagawa ako ng leche flan. Hindi naman sa nagkikrave ako sa leche flan at dahil mabili ang halo-halo ko, kesa bumili pa ako sa palengke ng leche flan, gagawa na lang ako. Isa kasi ito sa aking toppings para sa halo-halo. Kaya naman yung nandun na ako sa palengke ay napabili na rin ako ng itlog na may cracks. Mura kasi yun mga kananay, kaya biwais tayo ngayon. Lalo na mahirap ang buhay at mataas ang mga bilihin. Tatlong main ingredients lang pala ito mga kananay at pwedeng-pwede na tayo makagawa ng ilang pirasong leche flan. Syempre, ang una dyan ay yung itlog. XL nga pala yung size ng mga itlog na nabili ko. 10 pesos nga pala ang presyo ng bawat isang itlog na XL. O diba, mura na, malalaki na to. Kaso may crack nga lang, pero okay na yun kahit may crack. At least hindi naman bulok. Ayan nga mga kananay, isa-isa ko na itong biniyak at nilagay sa isang bowl. Sinama ko na rin dyan pati yung white ng itlog at binati-bati ko na ito mga kananay para walang sayang. At wala naman akong paggagamitan ng puti ng itlog kaya sinama ko na rin. 8 pirasong itlog nga pala yung aking ginamit dito. Matapos ko nga itong batihin ay ilalagay ko na ang isang latang condensed milk. Torrent condensed milk nga pala yung aking ginamit dyan para mura. At pagkatapos, sinunod ko naman yung cowbell na iba. Isang lata rin yung aking nilagay. And then, minix-mix ko lang ito hanggang sa mag-combine yung ating mixture. Ngayon ko lang naalala, nakalimutan ko pala yung lemon at kalamansi. Tinalang meron akong natitirang lemon extract dito sa bahay. Kaya ito na lang yung aking nilagay. Konting patak lang, amoy na agad ang lemon. At para mawala din yung lansa ng itlog dito sa ating leche flan na gagawin. And after that, gagamitan ko naman ito ng egg beater para lalong mabit natin yung egg dito sa ating mixture at walang buo-buo at para maging smooth yung ating gagawing leche flan. Pagkatapos natin gamitan ng egg beater, set aside lang muna natin at i-rest natin ito. Habang nga naka-rest yung ating mixture ng leche flan, ay di-dissolve muna natin yung ating sugar dito sa llanera. 1 tablespoon of white sugar nga pala yung aking nilagay sa bawat llanera ng aking gagamitin. At nilagay ko ito sa aming kalan, ika-caramelize lang natin. Pasensya na nga pala kayo dito sa aming kalan. Medyo madumi, hindi ko pa ito na-is-is. Pala yung harang sa aming kalan para naman makamenos tayo sa gasol. At ito na nga mga kananay, isa-isa ko nang kinaramelize ito dito sa aking llanera. Bali, 6 na llanera nga pala yung aking nagamit. Medium size nga pala ito mga kananay yung aking llanera. Nang lumamig na nga yung aking mga llanera, saka ko naman isinalin itong ating mixture. At habang nga sinasalin ko itong mixture na to sa isang llanera, ay sinasala ko muna para totally na wala na talagang buo-buo na itlog dito sa ating leche flan. At ayan mga kananay, in fairness ha, punong-puno yan. Kaysa sa nabibili natin sa palengke na small lang pala yun. Tapos manipis pa yung leche flan. 60 pesos nga yun yung tinanong ko, ganong size. Kaya inisip ko talaga nagagawa na lang ako na sarili kong leche flan. O diba? Char! May pagkain ka na, may pang toppings ka pa sa halo-halo na paninda. Nang matapos kong ang isalin ito sa bawat llanera, ay nilagyan ko naman ng plastic bago ko ilagay sa loob ng steamer. At para naman hindi ito mapatakan ng kumukulong tubig. So ayan, nakaayos na. Isasalang na lang natin ito dito sa kumukulong tubig at eksakto nga ay kumukulo na itong ating pinapakulong tubig na ito. Medium heat nga lang pala yung apoy ng ating kalan at isasalang ko to 15 to 20 minutes. At ito na nga, luto na yung ating leche flan na ginawa. Smooth na smooth, kitang-kita nyo naman mga kananay. Alamig ko nga lang yan at ito na, after 1 hour, nasa ref. Tingnan nyo naman ang kinis, smooth ang ating leche flan na nagawa. At makapal pa ito mga kananay. So look yummy talaga. At hindi na ako dito lugi. Marami na ako maitatapping sa aking halo-halo at may makakain pa yung aking mga kiddos. Bilang nanay, kailangan natin matuto sa mga bagay-bagay na nadidiscover natin sa ating buhay. Nakabahagi na naman ako ng isang munting recipe na tiyak na mapagkikitaan nyo din. So that's all mga kananay. See you on my next vlog. Bye!